Annyeonghaseyo Yorobun. Shoutout sa inyo mga chinggo. Sa ngayon mga chinggo, ipapakita ko sa inyo yung apartment na tinitirhan ko dito sa Korea. So yan, ito pala yung lagayan ng sapatos namin mga chinggo, no? Yan. Malit lang siya pero maraming pwedeng magkasyang sapatos dyan, no? Yan. Built-in na siya dito sa apartment mismo. Itong lagayan ng sapatos na to. Yan yung pinto galing sa labas. Yan, tubig binili namin sa labas. Tsaka dito, yung CR. Tingnan natin yung CR. Sobrang linis mga lods. Ayan, oh. Dati sobrang nito, sobrang dumi nung dumating kami dito. Kasi nga iba yung nakatira dito. Bali mga foreigner din na nagtatrabaho sa company namin. Kaso pinalipat sila sa ibang room. Dahil nga nandito na kaming dalawa ng kasamahan ko. Release din. Kaya pinalipat sila. Tapos kami naman yung dito pinatira. Yan yung lagayan ng washing machine. Katapos lang nating maglaba, no? So naisampay ko na. Kaya yan, nakatiwangwang na yung washing machine natin, no? Yan. Tapos yung kusina. Ito yung rep. Ito yung rep namin, wala pang laman. Kasi bago pa nga lang kami dito. Kaso libre naman kasi yung yung pagkain sa tanghalian. Tapos kung may OT sa gabi, libre din ang hapunan. So yan yung style ng namin lutuan, no? Hugasan. Dito sa loob, lagayan ng mga gamit, no? Panglinis, saka sa kutsilyo. Yan, napakalinis. Actually, parang kundo siya mga lods. Ito, lagayan ng mga gamit. Yan. Yan yung mga lutuan namin. Tapos yung namin, electric. Tapos may siya dito sa taas. May exhaust fan. Yan, rice cooker. Tapos dito kami naghuhugas. Diyan namin nilalagay yung mga namin, mga plato. Dito sa taas, gamit din sa kusina. Yan. Yan. Napakasimple lang pero napakalinis. Built-in na siya dito sa mismong company mga lods. Itong mga cabinet na to. Actually parang siya condo type. Tapos dito yung kainan namin, mesa. Tapos nilagyan ko lang ng harang. Tapos diyan ako natutulog sa gilid. Ayan yung higaan. Actually dapat dito kaming dalawa eh. Tapos sala lang namin diyan sa labas. Kaso nga para naman magkaroon ng privacy, naisipan ko nasa labas na lang ako. Tapos dito siya sa loob. Ito yung kwarto sa loob. Pwede dito dalawang bed eh. Dito ako sana. Tapos diyan yung kasamahan ko. Ayan. Diyan siya. Dito sana ako. Kaso nga, para magkaroon ng privacy, doon na lang ako sa labas. At least malapit pa sa CR. Madalas naman akong umiihi pag gabi dahil malamig yan. Dito yung sampayan, no, mga lods. Dito kami nagsasampay ng mga labahin. Pero dahil sa okay naman dun sa labas, doon na lang ako nagsasampay. Para hindi ko naman disturbo yung kasamahan kong natutulog dito sa loob. Kaya doon na lang din ako nagsasampay. Yan yung sampayan niya. Pero actually, pwede kami dalawa dyan eh. Dalawa sana kami dyan. Kaso, para magkaroon ng privacy, so dito na lang. Nilagyan ko na lang ng harang. Tapos dito na lang yung sampayan ko. Tapos dito ako natutulog. Iyan. Siguro pag sa Korean ito mga lods dito yung kusina, tapos nandyan yung nila sala set. Kasi may TV dito. Kaya lang dahil nga hindi naman talaga
ito pang hindi naman talaga pamilya na nakatira dito. Kami naman mga EPS, mga worker. So, bali magiging ano lang naman to, tulugan dahil mostly nasa work naman kami parate. Lalo na pag may OT hanggang alas 9. So, bibihira na kami mag ano dito. Kaya dyan na lang sa loob yung sa kanya, tulugan. Tapos dito sa akin sa labas, okay naman dito. So, ganito yung setup. Actually, pwedeng salasit dito kasi may TV dito. Tsaka yan yung rep. Yan yung setup ng ano, yung kusina. At saka yung sa labas, yung dito na may CR. Tapos dito nakalagay yung washing machine. Tapos ito naman yung bintana sa labas. Makikita natin yung lugar namin dito sa labas yun. Yan o. Yan yung makikita natin sa labas mga lods. Yan, may simbahan, may daan. Tapos dyan na rin yung mga mart. Yan yung ano. May mga gusali din. Maliit lang na bayan to dito mga lods. Parang barangay lang, no. Iba sa dati kong natirhan doon sa Dego. Dahil medyo malapit doon sa ano, mismo bayan talaga. Dito sasakay ka pa ng bus. Yun, sarado natin dahil sobrang lamig mga lods. Kung makikita natin yung temperatura ngayon, sobrang lamig. Kanina nasa negative ano eh. Tapos andito yung laptop ko. Para kung manonood ako, paggabi na, dito na lang habang natutulog. Tingnan natin yung... Kasi kanina negative 1 eh. Pagising ko eh. Ngayon, bali 0 degrees Celsius siya. Yan oh, 1 na siya. Kanina negative eh, sobrang lamig. So dito na kami kumakain. Ito yung mesa namin. Yan. So ito naman mga lods, yung mga nabanggit ko sa inyo no. Patungkol dito sa Korea na kaya pala yung Korea ay hindi nawawalan ng trabaho. Dahil sa sobrang dami ng factory. Kasi mostly dito sa kanilang mga appliances, makikita mo ano, Samsung. Tapos yung washing machine, Daewoo. Yan, Korean made pa din. Tapos yung rep nila, LG. Oh, di ba? Mostly sa kanilang ano, sa kanilang mga appliances is Korean made eh. Itong rice cooker, ano din to eh. Korean din to eh. Oh. Korean made din. Rice cooker. Itong heater, ewan ko lang kung Korean. So baka Korean din. Pero ang sure ko dito, yung ano nila eh. Yung rep, yung TV, at saka yung washing machine ay Korean made. Itong isa, di ko alam kung Korean made to. Nevin Pro. Ito ano to eh, control ng heater sa tubig. Sa mainit at malamig na tubig. Yan oh. Di ko alam kung Korean made, pero naka-Korean naman yung ano nila, yung sulat. So, baka manufactured in Korea din yan. Dahil dito sa Korea, hindi naman lahat ng product nila is dito lang sa Korea eh. Gumagawa din sila ng product na ini-export nila sa labas. Yan, ito parang American made yata to, Carrier. Pero dito kasi may Korean din. Korean alphabet. So, I think baka manufactured in Korea din ito. Yung laptop ko na yan, ano din yan? Samsung. Yan oh. So, yan talaga yung kaibahan no? Dito sa Korea. Almost sa kanilang mga ano dito, appliances ay ano eh. Mostly made in Korea. Kaya sila umaasenso dahil tinatangkilik nila yung sariling gawa nila. Yan no mga lods. Ito yung kisuksa natin. Medyo maliit lang pero maganda naman siya dahil malinis. Sakto lang sa 2 tao. Mahirap naman kung ikaw lang mag-isa. Medyo malungkot no. Wala kang makausap. Kahit pa paano okay na din yung 2. Actually hindi kami magkapareho ng department. Kaya siya ngayon ay may pasok. Ako naman ay wala.
And okay na rin yung dalawa kasi hindi masyadong crowded. Pag 3, 4, yun na yung medyo mahirap na. So, yun. Sa ngayon ay nakita na ninyo yung Kisuksa kung gaano kaganda. Maliit lang siya pero malinis naman. At saka organize yung niya, yung lutuan sa CR hanggang sa lagayan ng washing machine. So, okay na din. May bayad siyang konti, 88,000 Korean won daw yung monthly. And yung bills, kami na rin yung maghati. Kaming dalawa na nakatira dito. Kasi ito talagang apartment na to ay, sabi nung kasamahan ko dito na matagal na dito is 500 daw talaga yung bayad. So naisipan ng company na hati na lang. So bali may ambag din kami ng kahit papano kunti na magbabayad. Tapos yung sobra na babayaran is company na yung magbabayad. Kasi apartment nga ito sa labas ng company, hindi naman ito yung sa loob ng company na yung katulad ng mga container van or yung building pa rin na nandun din sa mismong company. So, yun na nga mga lods, no? Dito sa Korea, progressive ng bansa nila, napaka-asenso kasi nga yung produkto nila mismo ay sila mismo yung gumagawa. Whereas sa Pilipinas naman, ang mga produkto natin is galing China, galing Japan, US, or other foreign country. Which is buo na siya, no? Kumbaga bibilhin na lang natin. Whereas kung dito sa Korea, yung siguro nasa 80 to 90% na kagamitan ng kanilang bahay ay made in Korea. Kaya talagang meron silang produkto na pwedeng gawin araw-araw dahil nga tinatangkilik nila yung sariling gawa nila. Imagine nyo na lang, no? Sa isang bahay may rice cooker, may ref, may TV, washing machine. Tapos sa Pilipinas, sa atin ginagawa, no? Siyempre, magkakaroon din ng trabaho ang ating mga mamamayan dyan sa Pilipinas. Kung sana may pagawaan lang sana sa atin. For example, sa motorcycle, ilang motorcycle ang na tumatakbo sa Pilipinas. I think million yan eh. Hindi ko alam kung ilang million. So, kahit isang brand ng motorcycle sa atin wala man lang made in Philippines na ginagawa natin, no? So, galing siya sa ibang bansa lahat. Kung meron lang sana, magkakaroon ng ng trabaho, no? Dahil may pagawaan ng motorsiklo or factory. Or even sa mga rice cooker or other appliances sa bahay. Kung sana magkaroon ng ganun. Hindi talaga sana mawawalan ng trabaho ang mga Pinoy, no? Kung tayo mismo yung nagmamanufacture ng sarili nating mga appliances sa bahay. Gaya dito sa Korea na almost 80 to 90% is made in Korea. Which is tinatangkilik naman nila even sa mga sasakyan, no? Bibihira ka makakita ng mga other brands dito sa Korea. Mostly Kia, Hyundai, no? Yun yung mga makikita mo sa daan. Kaya siyempre maasenso sila dahil meron silang production. So may bumibili, may tumatangkilik. And I think mostly naman sa mga Pinoy dito sa Korea is factory worker. Na siguro sa mga 95% yung nandito sa Korea na nagtatrabaho is more on factory worker. Bibihira yung mga professional. Siguro I think nasa 5% lang out of 100%, no? Mostly factory worker talaga. Even in Japan, Taiwan, factory worker yung trabaho ng mga Pinoy. So, anong ginagawa sa factory? Mostly mga appliances, mga car manufacturers. Yun. Katulad sa din namin, sa company namin na paggawaan ng elevator, no? Ano pala yung napasokan kong company ngayon na bago? Gumagawa ng mga elevator dito sa Korea. Kaya yun lang yung observation ko, no? Sana sa Pilipinas mangyari din yung ganun na magmamanufacture tayo ng sarili nating mga produkto. Para asenso din tayo at magkaroon ng trabaho sa ating lupang sinilangan. So sa ngayon mga tiyenggo, yun na lang siguro muna, no? I-update ko na lang kayo sa trabaho ko dito sa Korea. Kung ewan ko kung anong araw ko ma-upload kasi kumukuha pa ako ng video patungkol sa trabaho ko dito sa Korea.
Dahil mahirap din mag-video sa mismong sa loob ng factory kasi baka mapagalitan tayo. So dito dahil walang pasok ngayon, napag-isip ko na i-document or i-video yung apartment na titirahan ko dito. So at least naman kayong mga nandyan po sa Pinas, may idea kayo sa tirahan niya dito sa Korea pag nakarating kayo dito. So yun na lang muna mga chinggo. Salamat sa panonood at huwag kalimutang mag-subscribe at i-like at mag-comment sa video na to.